Natagalan ako mag-upload dahil ang CapCut ay sobrang tagal mag-export ng 1 oras, kaya napagpasyahan kung mababa lang i-upload ko, ngunit marami. Tuloy ang kwento. Tumingin si Jiwa sa Teredrin at naisip na kailangan niyang pakalmayan ang mga ito. Tiningnan ng Knight ang lalaking nag-request na ilipat ang mga Griffon Cub sa ibang lugar dahil lumalaki na ang mga ito. Itinuro niya ang kanyang daliri pababa at nagtanong kung maaari niyang ilipat ang mga ito sa ibang lugar, na iniisip na ang mga bundok ang pinakamainam na kapaligiran para sa kanil. Tiningnan ng Teroden ang mga cub. Ipinakagat nito ang kanyang mga pangalmat. Napansin ito ng mga ibon. Tiningnan nila ang kanyang mga kalokohan ng may kagalakan. Pinanood ni Gio ang mga griffon na lumilipad para habulin ang insekto at muling napagtanto na may mahusay siyang kasanayan sa pamumo. Nagtaka ang bida nang makakita ng notification na ang kanyang squad ay nagtutulak ng isang nilinis na halimaw patungo sa santuwaryo na kung saan ay ang Gehenna Plain. Naramdaman ng lalaki ang pag-akit ng World Tree. Sinasabi ng bagong notification na ang skill na Blessing of the World Tree ay na-upgrade sa 3 antas at natamo rin ang mga kasanayan ng Friendliness to Animals at ang skill na Developing a First Level Shelter. Naglalaman ang window ng mga katangian ng kakayahang Blessing of the World Tree. Lahat ng katangian plus 10, Resistance plus 15, Ether plus 100, Success in Production, Ancient Interpretation, Observation. Sinasabi ng notification na ang observation ay isang pagkakataon na gisingin ang mga kasanayan ng mga bagay na palakaibigan sa kanya. Hawak ng mandirigma ang kanyang fighting stance. Sa itaas niya ay isang window na may impormasyon tungkol sa awakening skill. Iba't iba ang mga kondisyon para makuha ito. Pagkatapos gamitin ito, mahuhulog sa isang estado ng pagkapagod. Tiningnan ito ni John ang may seryosong mukha at nagtaka kung nangangahulugan ito na makikita niya ang mga kasanayan na maaaring gisingin sa iba. Pinapanood ng bida ang mga insekto na may mga gulay at nagtaka kung ang mga Teredrone ay maaaring magkaroon ng mga kakayahan na maaari niyang matrigger sa iba. Habang iniisip na mayroon silang awakening skill na kakayahang sumipsip, ipinakikita sa larawan ng isang halimaw na nakikipaglaban sa isang berdeng masa. Sinasabi ng window na kung ang mga Teredrone ay nagtagumpay sa pagwasak sa mga halimaw, magagawang sipsipin ng mga ito ang kakayahan ng kaaway. Gayunpaman, kung mayroon itong kasanayan na hindi angkop para sa kanyang body type, kailangan niyang matuto ng metamorphosis mula kay Logos para iakma ang kasanayan sa kanyang sarili. Habang kumpiyansa ang bida kung paano ito gagawin, naiisip niya ang lahat ng mga mangangaso at iniisip kung paano matutulungan silang makakuha ng mga awakening skill sa pamamagitan ng observation. Iniisip ito ni Gio at susubukan niyang gamitin ito para bigyan ng pahiwatig ang mga taong malalapit sa kanya, ngunit kailangan muna niyang suriin ang pag-unlad ng dambana. Laban sa backdrop ng mga bundok, may mga notification tungkol sa pag-unlad ng dambana. Maaari mong tingnan ang lahat ng kinakailangan para dito. Maaari mong bilhin ang lahat sa hardin, ngunit kakailanganin mo ng essence para dito. Ang susunod na window ay nagtatanong kung nais mong gumamit ng 500 units para makakuha ng access magpakailanman. Tiningnan ni G ang mga miniaturang bundok, pumayag, at pagkatapos ay napansin na nawala ang ambon, at ngayon ay maaari na siyang mamagitan ng personal kung kinakailangan. Hinawakan niya ang tubig gamit ang kanyang palad. Nagtaka siya nang makakita ng notification na nagsasabing bilang resulta ng epekto, naganap ang isang malaking lindol, na sumire sa dambana, at kailangan niya ng 100 units ng essence para maibalik ito. Nagalit ang lalaki dahil hindi siya binigyan ng babala noon, at naiintindihan na maaari pa rin niyang maimpluwensyahan ito mismo. Iniisip ni Gia ang alok na magbayad ng 100 units ng essence, gamitin ang skill, at alamin kung ano ang kailangan para sa pag-unlad sa sandaling iyon. Sinasabi ng bagong window na ang lupa sa dambana ay hindi mataba at kailangan ng mga bulati para masolusyonan ang problema. Iniisip ng bida ang mga ito, nang hindi nauunawaan kung saan kukuha. Lumingon ang lalaki para tingnan ang Terron, nagulat siya nang makita ang mga ito na nangangalap ng mga bull. Pinagpag niya ang Knight, na tinawag silang pinakamahusay at pinasalamatan sila sa kanilang tulong. Laban sa backdrop ng mga bundok, lumitaw ang isang notification tungkol sa bahagyang pagkalat ng ambon at pagbubukas ng isang bagong mundo.
Nakikita ng bida ang isang pulang balangkas ng isang halimaw. Ipinakikita sa frame ang isang malaking mantis shrimp. Naalala niya na sa Korea ang mga ito ay naging tunay na mga halimaw. Pinapanood ng bida ang balita tungkol sa shockwave ng isang napakalaking hipon na kayang sirain ang lahat sa poly. Gid sa iisang pagsway. Habang alam na 6 hanggang 7 mangangaso ang kailangan para mahuli ang isang individual, narinig ng lalaki na maraming espesyalista ang kailangan, ngunit magagapi kaya ng mga terror drone ang lahat. Lumipad pasulong ang isang hukbo ng mga insekto. Sinasabi ng notification na ang hukbo ay nag-armas ng balat ng puno ng mundo. Napansin ng nagulat na bida na gagamitin nila ito bilang kalasag. Ang hukbo ng Pterodrone ay lumipad patungo sa mantis shrimp habang kumpiyansa si Jiha sa kanilang tagumpay. Inihanda ng halimaw ang kanyang mga pangalmat para sa laban. Itinapon nito ang ilang maliliit na mandirigma sa tabi sa isang suntok. Nagulat si Jiha sa kanilang lakas, na iniisip na umatras ang Legion para makabawi, ngunit hindi maintindihan kung ano ang gagawin sa sitwasyong ito. Lumapit ang bida sa bukas na pinto at napagtanto na mayroong potion na gawa sa mga bunga ng puno ng mundo sa kubo. Nagbuhos siya ng dilaw na likido sa isang mangkok at hiniling sa maliliit na uminom nito. Lumitaw ang isang maliwanag na dilaw na ilaw. Tumingin ng walang pag-aalala ang hukbo ng terror drone. Kumpiyansa silang lumipad para atakehin ang mantis shrimp. Binaril ng mga halimaw gamit ang kanilang mga pangalmat. Nagtakip ang knight ng kanyang sarili gamit ang isang kalasag at patuloy na sumulong. Naganap ang isang malaking pagsabog. Tumalon palabas ng ulap ng usok ang mga pterodones at patuloy na lumipad. Tumingin ng may pagtataka ang mantis shrimp. Ang maliit na knight, na kumikinang ng dilaw, ay mabilis na nanuntok. Pinapanood ni Ju ang laban at masayang idineklara na sa tulong ng potion, maaari silang manalo. At ang shockwave ng mga hipon ay nagmumula sa kanilang mga pangalmit at ang mga pterodrone ay magagawang daijin ang mga ito. Itinaas ng knight sa backdrop ng kanyang mga mandirigma ang kanyang paa at nangangahulugan ito ng kumpletong tagumpay ng mga insekto. Napansin ng bida na kumikinang ang katawan ng knight at nangangahulugan ito na pinagkadalubhasaan niya ang kakayahan ng mga hipon at pinuri sila ng lalaki para sa con. Ilang trabaho. Ang pangunahing pterodrone ay lumuhad sa harap niya. Hinampas niya ang buhangin gamit ang kanyang pangalmat. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa paligid niya. Pinapanood ito ni Gio nang may kagalakan at idineklara na tiyak na sinipsip nito ang kanilang kakayahan. Nagsimulang magsulat ang bida sa isang libro. Masigasig niyang isinulat, simula sa paggising ng mga terror drone at pagtatapos sa kanilang tagumpay sa mga hipon, tinawag ang araw na ito na napakaproduktibo. Sinasabi ng window, ang shockwave ay may makabuluhang pagkaantala sa pagitan ng mga atake. Kaya kung mahahanap mo ang kahinaang ito, maaari kang umasa sa pagwawagi. Bilang karagdagan, walang magawa ang mga hipon laban sa mga atake mula sa likod. Ang mga kaganapan ay nangyayari sa tindahan ni Jihas. May interesadong pumunta sa beach. Napagtanto na halos tapos na ang tag-init at hindi ka pwedeng nakaupo magpakailanman sa iyong lugar ng trabaho. Nakikipag-usap ang bida sa telepono at sinabi sa kausap na tama siya at ang lalaki ay hindi tutol. Sa pagpunta sa dagat, bilang tugon, idineklara nila ang kaligtasan mula sa patuloy na trabaho. Pagkatapos ay tinanong ni G kung kailan sila aalis. Nagulat siya nang marinig ang sagot. Si Seyek na nakaupo sa likod ng manibela ay nakatayo sa tabi ng tindahan at sumigaw na ngayon na. Mabilis na tumatakbo ang kotse sa kalsada. Hawak ng bida si Don na nakaupo sa upuan ng pasahero at sinabi na hindi niya inaasahan ang ganitong mabilis na biyahe. Sumagot ang kanyang kaibigan na walang dahilan para ipagpaliban dahil ang tag-init ay maikli. Ang natitirang mga mangangaso ay umupo sa likurang upuan ng kotse. Sinigawan nila ang kagandahan ng gago. May nagtanong kung kakain si Jiha. Iniisip ng driver na mas maraming tao, mas masaya ang biyahe. Lumingon ang lalaki na may salamin at sumang-ayon sa isip na mas magiging maayos kung magkasama at medyo nagulat siya na pumayag din silang sumama. Si Julian at Win ay tumatawa sa likurang upuan. Ang ibig sabihin ng bida ay sila. Ngumiti si Sonyong at tinanong si G kung paano niya nakita ang isang napakagandang unicorn dahil bihira makakita ng ganitong breed sa Seoul. Sumagot ang lalaki na nadaanan lang niya ito sa dungeon. Habang napagtanto na ang alaga, tulad ng inaasahan, ay nakakaakit ng maraming pansin.
Nagmaneho ang kotse sa aspalto. Pinangalanan ng babae ang mga alaga ng bida at napansin niya na siya, gaya ng dati, ay napakamatalino at naipon ang maraming tanong. Ang lalaki ay tumapak sa buhangin at tsinelas. Ngumiti si Gio at tumingin sa harap at humanga sa tanawin. Sa harap niya ay isang walang katapusang dagat na may kaakit-akit na paglubog ng araw. Tumatakbo ang mga alaga at nag-aayusan ang mga kaibigan. Lumingon ng nakangiti ang bida at sinabi na pupunta siya sa alok na pumunta muna sa bahay habang iniisip niya na ito ay tamang desisyon na pumunta at marahil ito ay dahil kailanman ay hindi niya naramdaman ang pagiging relax. Nagyakapan at nag-uusap ang mga kaibigan sa mesa at napagtanto niya na ang palakaibigang kapaligiran at mga pag-uusap na magkasama ay talagang ang pinakamasayang oras at kung minsan ay masarap lumabas ng ganito at umaasa siya na ang mga sandaling ito ay patuloy na lilito sa buhay. Tumingin si G sa harap na may masayang ekspresyon na nakasandal sa bakod. Lumingon sa kanya ang babaeng may pulang buhok at sinabi na lumabas siya dahil narinig niyang naglalakad siya. Sinabi ni Waygon na nakashik na swimsuit na nakita niya siya habang nagulat si G na banggitin ang kanyang panga. Lan. Tumayo ang bida sa harap niya at nagulat na sumama siya sa biyahe kasama nila. Bilang tugon, tinawag itong hindi maginhawa na sumiksik siya, ngunit tinanggihan ito ng lalaki. Nagtaka siya kung hindi siya sinundan ng mga miyembro ng guild. Sumagot si Win na naiinggit sila, kaya sinabi nila na hindi nila sila papayagang makatakas at sinundan sila. Tumawa ang bida at sinabi na ang kanyang mga miyembro ng guild ay laging masaya. Tiningnan siya ng babae at sinabi na kung minsan ay nakakainis ng kaunti, ngunit ang cute talaga nila lahat. Lumingon ang Huntress at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Sinasabi ng mga notification na may emergency at isang horror rank na halimaw na mantis shrimp ang lumitaw, inirekomenda na agad na lumikas ang lahat. Sinabi ni Waygon na siya ay nasa bakasyon sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Ngunit may ilang hipon na nagpasyang sirain ang lahat at hiniling ng babae na pagkatiwalaan siya sa bagay na ito. Tumingin siya sa harap ng may shock. Nakakita si G ng isang sinag ng apoy sa harap niya at sinigawan ng pulang Huntress ang kanyang pangalan. Hinailan niya pabalik ang kanyang manggas at ipinakita ang marka. Naganap ang isang malaking pagsabog. Umuusok ang usok sa lahat ng dako. Hinawakan niya siya at tinanong kung okay lang siya at pinasalamatan niya siya. Nagmamadaling tumulong sina Sun-ha at kasama, na sinisigaw ang pangalan ng bida. Malakas na tinanong ng lalaki kung sisigot siya kung nandoon siya. Tiningnan siya ni Waygon at tinanong kung okay lang siya at kung nasaktan ba siya. Tiniyak ng lalaki na may salamin na ayos lang ang lahat. Tanungin bilang kapalit, sumagot siya na siya rin. Sabik na tinanong ni Saek kung anong uri ng atake ang nangyari. Tinawag ng babae ang shockwave ng mantis shrimp. Lumangoy ang halimaw sa tubig. Ipinaliwanag niya na ang atake ay nagmula sa karagatan. Lumangoy sa ilalim ng tubig ang mantis shrimp at inakala ng babae na dapat ay nakarating na sila sa beach sa ngayon. Ang mga mangangaso na may mga sandata sa kanilang mga kamay ay pumila at inutusan ni Sang-hak ang lahat na maghanda para sa labanan dahil kailangan nilang magtanggol hanggang dumating ang mga reinforcement. Tinawag ni Gia ang pulang Huntress na sa sandaling ito ay nagpayo sa kanya na lumikas sa isang ligtas na lugar. Habang nakikipag-usap sa telepono, hiniling sa kanya na suriin kung nasaan ang mga miyembro ng guild. Iginiit niya na lahat ay pumunta sa beach dahil may horror rank na halimaw dito. Pinapanood siya ni Gio at napagtanto na hindi siya makakalahok sa labanan, kaya mas mahusay na pumunta sa isang ligtas na lugar. Ipinakikita sa larawan ng isang pink na potion at napagtanto niya na matutulungan niya sila. Kailangan lang niyang mabilis na tumakbo papunta sa hotel. Muling pinakawalan ng hipon ang kanyang mga pangalmat. Ang shockwave ay lumipad sa mga mangangaso, ngunit pinigilan ng isa sa kanila ang sinag. Galit na galit, sinabi ni Sang-hyuk sa hipon na lumapit sa kanya. Nagpaputok ito ng shockwave, ngunit ipinagtanggol niya ito gamit ang kanyang kalasag. Inatake ng grupo ng mga mangangaso habang hawak ng lalaki ang depensa. Napagtanto na kailangan nilang i-target ang mga pangalmat, ipinakita ng frame ang mga shell ng mga halimaw. Nagdudulot ng mga nakamamatay na suntok ang mga mangangaso sa mga kaaway. Tumangala ng may pagtataka ang lalaking bakla. Nasa harap niya ang isang malaking mantis shrimp. Nagpapadala ito ng nagwawasak na shockwave diretso sa kanyang dibdib.
Dumura ng dugo si Yang Bik at may tumawag sa kanyang pangalan. Nagtapon si Sunong ng gintong papel, na ininsulto ang kaaway. Sinasabi ng notification na ginamit niya ang paper missiles at ang curtain skill. Maraming gintong shell ang Samiris sa mantis shrimp. Sinasabi ng window na nagsisimula ang barrage at maaari nitong pansamantalang ipahinto ang kaaway. Ipinakikita sa larawan ang mga missile at naiintindihan niya na ang horror rank na halimaw ay mahirap pigilan at bukod dito ay ipinikit nito ang mga pangalmit nito upang maiwasan ang isang nakamamatay na hit mula sa paper shell. Matapang na patuloy na inatake ng babae. Napagtanto na maaari niyang maubos ang lahat ng kanyang mana at mahulog muna, maliwanag na sumabog ang mantis shrimp. Nagtakip ang babae mula sa apoy, na hindi naniniwala sa mahika ng ganoong kalaking sukat. Nakatayo si Wagon kasama ang guild sa likuran niya at nagsabi na naiintindihan niya ang kanilang pagkapagod, ngunit kailangan nilang alisin ang mga halimaw at tamasahin ang natitirang pahinga. Tumakbo ang mga mangangaso patungo sa hipon, na may balak atakehin. Nagpaputok sila ng mga fireball sa mga halimaw. Sinasabi nito na pagkatapos sumali ng Eternal Flame Guild, ang moral sa battlefield ay nagsimulang tumaas at ang daloy ng walang katapusang hipon ay nagsimulang bumagal. At tila magagawang pigilan ng mga mangangaso ang alon ng mga halimaw nang walang masyadong pinsala. Hinayla ng manlalaban ang katawan ng hipon gamit ang kanyang espada, na idineklara na ito ay sapat na. Tumangala si Sung Hak at kumpiyansa na sa ganitong bilis mabilis nilang matatapos ang mga ito. Nagsimulang mahulog sa lupa ang malalaking bato at sumigaw ang mga kalahok na mga mahiwagang meteorito ang mga ito. Sumigaw sa sakit ang mga mangangasong duguan sa ilalim ng mga lumilipad na projectile. Ang ilan ay walang malay. Sinasabi ng window na sa calamity rank, ang mga halimaw ay lumilitaw ng hindi napapansin, na inaalis ang pag-asa sa kaligtasan. Isang malaking halimaw na hipon ang lumitaw sa harap nila. Sinasabi ng notification na lumitaw ang King Rock Mantis Shrimp. Tumingin sa harap si Sayek nang may takot. Ang pulang buhok na babae at ang iba pa ay napanganga sa pagkamangha. Tiningnan sila ng isang mabangis na halimaw. Sinasabi ng inskripsyon na ang bato ay nangangahulugang isang hipon na nagpapakita ng pagiging hostile sa mga tao. Ito ay mas malaki kaysa sa iba pang mga halimaw. Ipinapaliwanag na gumamit ito ng gravity magic na naghahadjust ng mga bato. Tumapak ito ng malakas sa lupa. Lumipad ang mga bato patungo sa mga mangangaso. Napagtanto ng bayani na pinalaki ng hipon ang bilis ng paghahagis ng mga bato gamit ang shockwave nito na tinatawag itong kabaliwan. Malakas na humingi ng buff si Suk. Matatag na ipinagtanggol ng mandirigma ang lumilipad na bato gamit ang kanyang kalasag. Sumigaw siya sa sakit, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Lumipad ang manlalabo. Ang iba pang mga mangangaso ay sabik na sumisigaw ng kanyang pangalan. Nakahiga siya sa dugo at walang malay. Kumpiyansa na lumakad pasulong si Win, na namumuno sa mga manlalaban, at inutusan silang magtipon para hulihin ang halimaw bilang isang nagkakaisang harapan. Tinawag niya ang fire magic, na tinitingnan ang malaking king shrimp habang iniisip na maaari niyang pigilan ang atake sa kanyang lakas ng apoy, at pagkatapos ay magkakaroon ng pagkakataon para mag-counterattack. Pinigilan ng babae ang lumilipad na bato gamit ang isang malaking maapoy na vortex. Naganap ang isang malakas na pagsabog. Tiningnan ng pulang huntress ang kanyang sarili at napagtanto na wala siyang anumang artifact sa kamay at sa makatuwid ang lahat ng pagload ay napunta sa katawan at hindi ito gagamit ng higit sa 2 beses. Ang isa pang bato ay lumipad patungo sa kanya. May sumigaw sa kanya na delikado ito, ngunit nais niyang gumawa ng isa pang shot. Ipinagngangalit ni Wayan at desperadong nagpas siyang may mana pa rin siya. Isang malaking Night Pterodon ang sumalamin sa isang bato gamit ang kanyang pangalmat. Tumangala ang babae nang may pagkadismaya. Nakita niya ang bida na kumokontrol sa kanyang malaking alaga. Umupo siya sa tabi ng Pterodon at tinanong kung okay lang siya. Sumagot siya na okay lang naman. Nahuli ni Wagon ang potion gamit ang kanyang mga kamay at narinig na kailangan niyang ibigay ito sa kanya. Tinanong ng babae kung ano ito. Hinilot ng pulang huntress ang bote. Ipinaliwanag ni G na ito ay isang elixir na nagbibigay ng first aid, ngunit pagkatapos nito ay kailangang ipadala si Hayek sa ospital. Siya naman ay nagtanong, paano naman ang bida? Sumagot siya na kailangang hulihin ang malaking hipon.
Ang susunod na inskripsyon ay nagbabasa, kapag ang lahat ay nawala ng pag-asa sa harap ng kalamidad, inatake ng mga halimaw ang Pteridron, at napagtanto ni G na ang katawan ng boss ay malamang nanatakpan ng mga bato. At bagaman matapang na idineklara ng lalaki na mahuhuli niya ito, hindi niya maintindihan kung paano ito gagawin. Ang inskripsyon ay nagbabasa, may isang taong itataas ang kanyang ulo at matatag na lalaban sa kalamidad kapag may ganitong tao na lumitaw. Nakaupo siya sa itaas ng Pteridron at naiintindihan na dapat siyang magtanggol hanggang sa dumating ang iba at mayroon din siyang knight at isang potion. Ang lalaki at ang Pteridron ay naghanda para sa atake. Nakasulat na ang ganitong mga tao ay tinatawag na mga bayani. Inilarawan ang mga kaganapang nangyari 10 minuto ang nakalipas. Inilabas ng bida ang maraming elixir mula sa kanyang bag at naisip na mabilis na kumuha ng potion na nagpapalakas ng mahika at tumakbo pabalik. Tumakbo siya palabas ng bahay at naiintindihan na dapat niyang suportahan ang mga mangangaso hanggat maaari upang maiwasan ang pinsala at mahuli ang hipon. Nagulat si G sa biglaang hangin. Isang malaking knight ang lumipad patungo sa kanya. Tinanong ng lalaki kung talagang malala ang sitwasyon sa baybayin. Umungal ng mabangis ang hipon. Sinuntok ni G na nakasakay sa knight ng may kumpiyansa. Pinanood ng nagulat na mangangaso ang laban. Umupo si Sonyong sa tabi ng sugatang sanhukak na luhaan. Binuksan ng halimaw ang kanyang bibig. Sinasabi ng notification na ang rock mantis shrimp ay napakagalit. Naghagis ito ng malaking bato patungo sa mga bayani. Ang bida sa Pteridron ay nakakita nito na imposible, na nagtatanong kung talagang nakikipaglaban ang pinakamahusay na mangangaso sa ganitong mga sitwasyon. At tulad ng inaasahan, ang halimaw ay napakalakas at hindi nakakagulat na hindi nila ito mahawakan. Ibuhos ni G ang elixir sa bibig ng alaga at idineklara na magbibigay ito ng lakas, na nagmumungkahi na sa lahat ng ito, magagawa itong harapin. Ipinakikita ng frame ang halimaw. Sinasabi ng notification na ipinapakita ng rock mantis shrimp ang kanyang mga kasanayan sa paghahagis ng bato. Nakita ng knight ang isang bato na lumilipad sa harap niya. Nakasulat na handa na siyang gamitin ang kanyang nagising na kasanayan ng shockwave. Ang kakayahan ay nasipsip. Pinigilan ng Pteridron ang atake ng hipon gamit ang isang energy beam. Sinasabi ng isang notice na ang epekto ng elixir ay humahantong sa isang pagbabago sa mga kasanayan at pansamantalang pinatitibay ito. Ang shockwave ay naging isang explosive blow. Ginamit ng halimaw ang kasanayan ng gravity magic ng spatial reflection. Iniisip ni Win na imposible ito dahil ang boss na ito ay hindi kapani-paniwalang malakas at kung paano nawasak ng bug ito sa isang suntok. Nakita ng mga mangangaso ang mga bato na lumilipad sa kanila at narinig ang isang utos mula kay Win na tulungan alisin ang natitirang mantis shrimp. Ang malaking halimaw ay malubhang nasugatan. Isang malaking dilaw na butas ang umuusok sa katawan nito. May nagsabi na makakagawa ito ng panghuling atake. Tiningnan ng pulang huntress ang Pteridron at sinabi, sige. Nakaupo si Ja sa kanyang alaga at napagtanto na ang tibay ng knight ay bumagsak ng malaki, ngunit ito pa rin ang kanyang unang atake pagkatapos gisingin ang kasanayan, at kailangan niya nang bumili ng oras para matapos ng mga mangangaso. At may oras siyang makarecover. At bilang karagdagan sa boss, may mga 14 pang mantis shrimp. Ang haminang hari ay nakatayo malapit sa kanyang mga tauhan. Sigurado ang bida na ang kanilang boss ay malubhang nasugatan at sa makatuwid ang natitira ay nalilito dahil ngayon ay walang depensa sila. Ang mga manlalaban ay pipi na nagdudulot ng mga nakamamatay na suntok sa maliliit na halimaw. Gamit ang kanilang pagkakataon, ang mga katawan ng hipon ay malubhang inihaw. Tiningnan ng bida ang babae na naka-swimsuit at naiintindihan na mayroon pa rin siyang lakas ng apoy at sa makatuwid ay hindi dapat magkaroon ng malaking problema. Matapang na naghagi si Sonyong ng mga paper projectile. Iniisip ni G na mahusay niyang nakakayanan ang mga nahuhulog na bato. Tumingin ang lalaki sa harap na may walang pag-aalala na hitsura at sigurado na kung magpapatuloy ang lahat ng pareho, magagawa nilang ligtas na tapusin ang laban. Isang ulo ng pugita ang lumitaw mula sa tubig at may sumigaw na dumating ang Kraken at ang lahat sa baybayin ay kailangang lumikas sa isang ligtas na zone. Nakakita si Gia na nakasakay sa isang pterodon ng isang higanteng halimaw na 10 beses na mas malaki kaysa sa king shrimp. Nagtaka ang lalaki kung bakit narito ito at kung bakit lumitaw ang isang destruction rank na halimaw dito.
Pinapanood ng bida ang sitwasyon at naiintindihan na kung magpapatuloy ito, sisirain ng halimaw ang lahat at hindi kayang hawakan ng mga mangangaso ito sa ganitong sitwasyon. Ang pugita ay nagsimulang sipsipin ng isang malaking balyena. Nakasulat na narinig ni Gia ang isang tahimik at malakas na tunog at pagkatapos ay nakita ito. Hindi naniniwala ang bida na ito ay ang Devourer of Worlds, na ipinapalagay na nais nitong lunukan ang buong Kraken. Ang mga tentacle ng pugita ay nasok sa mga underwater na bato. Sinisipsip ng Devourer of Worlds ang tubig habang iniisip ng lalaki kung ano ang gagawin. Nagsimulang atakehin ang Pterodon. Tinawag ito ni G nang may pagtatanong. Sinasabi ng notice na malapit nang gamitin ng Knight ang nagising na kakayahang sipsipin ang shockwave skill. Ang insekto ay nagdulot ng malakas na suntok sa higanteng pugita. Nanginginig ang Kraken nang makita ito sa harap nito. Unti-unting natanggal ang mga tentacle nito. Sinipsip ng higanteng balyena ang Kraken sa kanyang bibig. Nakaupo si Gia sa Pterodon at pinapanood ang nangyayari. Hindi naniniwala na kinain lang ng World Eater ang octopus shrimp at umalis. Ang mga manlalaban sa beach ay nagagalak sa tagumpay. Sinabi ni G sa masayang Pterodon na siya ay mabuting bata at mahusay na nagawa. Nakasulat na pagkatapos lumangoy ang World Eater, inalagaan ng mga mangangaso ang natitirang mga halimaw at ang mga nasugatan ay dinala sa ospital at abilis na nalutas ang emergency. Sinigawan ng pulang buhok na babae si G ng kanyang pangalan. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Sumagot siya na dumating siya dahil narinig niyang tapos na ang paglilinis. Siya naman ay nagsabi na kailangan munang alisin ang mga bato. Sinabi ni Win na hindi niya kailangang maglinis. Mahiyain niyang sinabi na kailangan niyang tumulong kahit isa pang tao. Ngumiti ang babae at tinanong kung anong uri ng bug ito. Sinabi ng lalaki na ito ay nangyari sa aksidente at siya ay pala kaibigan lang sa mga tao. Pagkatapos ay tinanong ni G kumusta ang kanilang kaibigan. Nakaupo sa ospital si Seyek. Ipinaliwanag ng babae na salamat sa kanyang elixir, hindi delikado ang kanyang buhay at sinabi niya na babalik siya tapos ng paggamot. Habang nagtataka kung ano ang idinagdag niya doon na ang lahat ng mga tao sa brink ng buhay at kamatayan ay maaaring gumaling. Tumawa ang bida at sinabi na swerte lang siya na nakakita ng magagandang sangkap at natutuwa siya na okay ang lahat. Ngumiti sina Sonyong at yung Beak habang umiinom ng elixir. Pinasalamatan ng Huntress si G sa kanyang tulong. Siya naman ay nagsabi na lahat ay ginawa ang kanilang makakaya. Tinawag siya ng pulang buhok na babae na isang mapagpakumbabang lalaki. Nakatayo siya sa tabi niya at sinabi na matagal na mula nang siya ay huling bakasyon. Napansin ng lalaki na may salamin na may oras pa siyang magsaya at tamasahin ang dagat. Tinawag niya itong optimist. Tinanong siya ni Win ng matamis kung paano magsaya dahil ang paglangoy sa karagatan ay marahil ang pinakamagandang bagay na dapat gawin. Sumagot ang kausap na kung gagawin niya ito ngayon, magkakaroon ng malaking problema. Tiningnan ng babae ang screen ng smartphone at tinanong kung anong oras na. Ipinakikita ng screen sa sandaling ito ay 3:30 ng umaga. Sinabi ng hindi nasisiyahang bayani na kahit naka-swimsuit siya, nasayang niya ang kanyang oras. Sinabi ni G na sorry siya pero maganda ang itsura niya dito. Lumapit ang babae sa pangunahing tauhan at sinabi na may panlasa siya. Siya naman ay humiling na huwag lumapit ng ganoon dahil hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga mata. Sa oras na iyon may nanunood sa kanila. Isang mabangis na halimaw na may malalang pangil ay tumawag sa kanyang Panginoon. Sinasabi ng larawan na natapos ng walang problema ang biyahe. Nagmamaneho ng kotse si Suk at pinayuhan ang bida na matulog dahil dapat pagod siya. Ngumiti siyang sumagot na hindi dapat matulog ang pasahero. Iniisip ng manlalaban na totoo ito at kahit na natulog siya ay magmamaneho siya ng mag-isa na nakikinig sa ASMR. Nakasulat na pagod na ang lahat. Kaya sa pag-uwi sa kotse ay hindi tulad ng isang payapang dagat at umaasa siya na makakapagbiyahe muli kasama ang mga taong ito. Sinabi ni Sok na hawak ang manibela na nagpapasalamat siya sa kanya at kung hindi dahil sa kanya hindi magagawa ng manlalaban na magmaneho ng kotse. Lumingon ng nakangiti si G at umaasa na sa susunod ay walang ganoong pakikipagsapalaran. Laban sa backdrop ng mga bundok, natutuwa ang bida na natapos ng maayos ang lahat. Sumulong ang kotse at may nagtanong sa kanya na huwag mahiya. Ang mga kaganapan ay nangyayari sa tindahan.
Sinabi ni Ji na nakapag-relax lang siya pagkatapos niyang dumating dito at inaantok na siya, niyakap niya ang kanyang mga alaga sa isip na may hiniling sa kanila si Sunhak. Tumingin siya sa harap at ipinakita na kailangan niya ng isang potion na magpapalakas ng kanyang katawan at ibalik ang kanyang lakas hanggat maaari. May tawag mula sa isang babae sa telepono at nagtaka ang bida kung ano ang nangyari. Kinuha niya ang telepono at tinanong kung paano napunta doon si Sonyong. Sumagot siya na ligtas siyang nakauwi, at tinanong kung nagpahinga ba siya ng maayos. Sinasabi nito na ang babae ay may nahanap na bagay ngunit hindi niya ito may salin at kung malalaman niya kung ano ang sinasabi nito. Ang larawan ay naglalaman ng mga hindi maintindihang simbolo. Nakikipag-usap ang bida tungkol sa Runes of Destruction. Ang mga atake ay magdudulot ng mga nakamamatay na sugat sa iyong mga kaaway.